Nakakagulat na balita mula kay Snow Badwa na umano ang Magnolia Hotshots ibebenta na ng SMC. Base doon sa larawang pinapakita, mag-e-expire na raw ang kontrata ng Magnolia Hotshots sa susunod na 3 taon at wala na raw planong i-renew ng SMC Group ang prangkisa. Ang tanong, totoo ba to? Kung babalikan natin ang mga interview ni Boss Ramon, sinabi niya dati na grabe na raw yung mga nagastos niya sa 3 teams na hinahawakan, pero dahil mataas naman daw ang standings ng mga team niya at nakapagpasaya siya ng mga tao, kaya kahit magastos, tinuloy pa rin niya. 8 years later, tila nag-iiba ang takbo ng SMC teams at ang tinutukoy ko nga ang Magnolia. Kapansin-pansin kasi na after ng James Yap era, wala nang pumalit sa era na yan. Instead, bumaba pa ngang lalo ang credibility nila bilang isang caliber team. Tila hindi nakakasabay sa pag-upgrade ng mga teams. Madalang na lang masyadong Magnolia makakapag-finals. Higit sa lahat, halos mag-iisang dekada na since nung hindi sila nagkakampyon. Kaya siguro napilitan na si Boss Al na palitan si Coach Chito ay baka ibenta na talaga ang prangkisa ng maaga. Kaya habang pwede pang maagapan, posible namang magbago ang isip ni RSA kapag nakita niyang progress ng Magnolia Hotshots under LA Tenorio. Sa isang banda, posible din na hindi totoo ang benta franchise ng Magnolia dahil ang Magnolia o Pure Foods franchise ay isa sa mga pinaka-successful franchise ni RSA way back 90s ni Alvin Patrimonio hanggang kay James Yap way back 2000s. In fact, ang San Miguel lang at San Mig Coffee franchise ang merong naitalang Grand Slam at Hinebra lang ang naiwang wala. Kahit di pa ito proven, pero hindi pa natin alam kung anong magiging final decision ng SMC bosses sa 2028 o baka papalitan lang naman nila ng bagong pangalan ng franchise. Pero ayon pa sa mga rumors na posible din daw na ito ang pagbabalik ng Alaska franchise sa PBA, which is hindi din nakumpirma ng owner kung totoo o hindi. Ang tanging alam ko lang ay may problema konti ang Alaska ngayong pagdating sa capacity. Alam naman natin na may quota na hinihingi ang PBA every month at kailangan maging financially stable ang isang PBA team. Mabigat na dahilan din to kaya umalis na ang Alaska na siyang pinalitan naman ng Converge. Para sa akin, kung ang Magnolia ay aalis sa PBA, magiging okay din para mabawasan ang hakot teams, pero sayang din naman kasi bago-bago pa si LA sa Magnolia, aalis na pala. Kung Alaska ang ipapalit, maganda rin naman kasi mas dadaming independent teams. Imagine nyo lang, kung unti-unti magsisialisan ang mga sister teams sa PBA. Ibig sabihin, mas magiging malaki ang chance ng mga lower teams na manalo ng isang PBA title. At nang sa gayon, mas magiging balanse din tingnan ng PBA. Totoo naman kasi nakakasawa talagang paulit-ulit na nananalo sa PBA kasi sila lang din ang malalakas. Kaya hindi mo rin masisisi. Pero teka, sa ngayon ba kayo natanggalin ng Magnolia franchise sa PBA?